Are we still excited for the Word of God? Lagi po ba tayong excited sa salita ng Diyos? Amen. Dahil pag hindi na ho tayo excited, yung po yung nagiging dahilan ng hadlang ng ating puso, ng ating espiritu para wala tayong matanggap. Kasi yung excitement na yon is the breeding ground para kumilos ang Diyos sa atin. Amen? Sige po, sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral na It's All About Jesus. Sabay-sabay nga natin sabihin, It's All About Jesus. Pakipakita na natin sa ating, It's All About Jesus. Ay tayo pong lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, muli po sa aming pag-aaral, pakikinig ng iyong salita, naniniwala kaming patuloy mong hinuhubog ang puso namin. Patuloy mo kaming tinuturuan paano sumunod ng tama sa iyo. Paano maging tunay na mga disipulo mo, Panginoon, na si Kristo ang sentro ng aming pagiging Kristiyano. Salamat po, hayaan mong ang bawat isang narito, especially the whole workers and leadership, ay patuloy na lumago sa pagkilala at karanasan sa iyo. At wala pong ibang maitaas, kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Malakas ang palakpak kay Lord. Praise God, tayo pong lahat ay makakaupo. Ayan, kailangan po, medyo bisan natin ngayon. Pero bago ko ituloy ito, meron pong ginagawa ang Diyos sa ating church na hindi po alam ng iba, pero tayo ay in a process of dealing with our new place. No? Kung bibigay ng Diyos, yung upgrade na mangyayari sa atin is upgrade for our new place. Na doble ang laki ho nito. Ipag-pray lang natin kasi ayokong isabihin agad ng detalye kasi minsan pag nasasabi yung iba na umuurong, isama nyo sa prayer because I believe may ginagawa ang Diyos. Amen. At naniniwala ko ito yung season kung saan yung matagal na diniklara, pinanalangin ng ating Bishop Boy, Bishop Mami Metosela Ramos, ay panahon natin para makita ang mga pangyayaring iyon. Amen. Ito po yung generation that the fulfillment of the prophecy and promises of God for Jesus the Gospel Church. Amen. So, balikan natin yung ating message. It's all about Jesus. Sabay-sabay nga natin ulit sabihin, it's all about Jesus. It's not about you, it's not about this church, it's not about Pastor Glenn, it's not about anyone, but it's all about Jesus. Because Jesus is the centrality of our Christianity. Pag inialis mo si Jesus, hindi ito Kristyanismo. Amen? Kung hindi si Jesus ang ating sinasamba, hindi ito pagsamba kay Kristo. Hindi siya ang pinaglilingkuran natin, hindi yung paglilingkod kay Kristo. Kaya tayo narito dahil sa ating Panginoong Hesus. Ngayon, buksan natin ang ating Bible sa Matthew chapter 4, verse 19 to 20. At ang sabi nga nito, Come, follow me, Jesus said. Sabi nga natin, basahin ito, 1, 2, 3, go. Come, follow me, Jesus said. Sa ating pag-aaral ng It's All About Jesus, pag-usapan naman natin yung isang side na hindi po nakikita ng iba tungkol kay Jesus. Ang tingin nila kay Jesus ay Jesus na para bagang easy Jesus lang. Ang ating pag-usapan is about the not easy Jesus. Okay? The not easy Jesus. Okay, nabulol ako doon. Not the easy Jesus. Okay? Yung salitang follow me, mga kapatid, ay hindi po madaling salita. Pero yun ang hinihingi sa atin upang maging tagasunod ni Kristo. Upang maging disipulo, maging totoong Kristiyano, ang hinihingi, sabi sa katabi mo, follow Jesus. At hindi po yung madali, yun ang ating pag-uusapan ngayon sa It's All About Jesus. Ang problema ng generation ngayon, we are living a generation that loves to take the easy way. Ito po yung henerasyon kung saan gusto nating padaliin ang lahat ng bagay. Pansin niyo po ba, pag ayaw natin mag-exercise, ang hirap kasi totoong mag-exercise. Nakakatamad. No? Marami siguro sa inyo nakaranas, tulad ko rin po, na nag-enroll ka sa isang gym, no? At isang beses ka lang pumunta, 2 beses, tapos hindi ka na nakabalik, pero bayad na. Tama? Ilang beses din sa atin dito, maaari, nangangako, nagsasabi, mag-e-exercise na, pero hanggang ngayon, hindi pa rin nangyayari. Sabi ng iba, sa Lunes magsisimula na ako mag-exercise. Ay, Lunes po ngayon, sa susunod na Lunes.
Kasi hindi madali. At because it's hard and we want to make everything easy, kaya ang tao nag-imbento na kung ano-ano. Nandyan ang pakipindot. May mga liposuction, no? Merong mga inimbentong inilalagay sa tiyan, hindi ka na hindi ka na sit up, kusa na siyang nag-ano ng tiyan mo para magkaroon daw ng six-pack, no? Yung iba naman, ito, pinakamaganda, ab enhancer. Ilalagay mong ganon, tapos babakat, magmumukha ka ng merong six-pack. Kasi gusto natin pabilisin ang lahat ng bagay. Tama? Ayaw natin mapagod, ayaw natin mapagpawisan, so we make everything easy. Parang ganito rin, minsan nakakatamad ng magluto. Di ba? Totoo lang. Di ba? Minsan, nakakatamad maghiwa. Di ba? Minsan magluluto ka ng almost 1 hour kasama ng pagpapakulo, 15 minutes lang kakainin. Wala pa. Di ba? So nauso yung fast food. Tama? Dahil ayaw na ng mga tao ang magluto, ginawa nila, fast food na lang. O yung iba naman, dahil ayaw talagang magluto, pero gusto pa rin kumain, meron ng mga naimbento ngayon na Grab food, Food Panda, di ba? Na kung saan napapadali yung ating pagkain. Hindi mo na kailangan magluto, order ka na lang. Pero alam niyo po, katotohanan, alam ito ng mga nanay, mas nakakatipid pa rin ang magluto ng sarili kaysa sa bumili o umorder. Tama po? Pero we want to make everything easy. Tulad nito mga naimbentong ito po'y naimbento dahil ang mga tao ay sa katamaran. Imagine mo, yung spaghetti, iikot mo na lang tinidor mo, ayaw mo pa, kaya nag-imbento ng kusang umiikot. Meron po yan, totoo, nabibili po yan. Kusang iikot yung tinidor mo para sa spaghetti mo, hindi mo na iikot, isusubo mo na lang. Di ba katamaran? Ito pa, yung laro po noon ng mga bata na yung iikot mo yung bote, tapos kung sino truth or dare, meron ng laruan, pipindutin mo na kusa ng iikot. Pag nagbabasa, dahil ayaw iangat yung libro, merong salamin na pag tumingin ka pababa, doon sa librong binabasa mo. Kasi nakakatabag, nakahiga ka, nakaganyan yung libro, nakakapagod sa kamay. Kaya nag-imbento, lahat ng ito dahil gusto ng tao padaliin ang mga bagay-bagay. Ito po, isang kamay na sasalo ng ulo mo pag inaantok ka. O yung mag, ito meron ako nito mag na sariling nag-iikot para naghahalo, para hindi ka na maghalo sa sarili mo. No? Pag may alaga kang pusa o aso na para tagahima sa kanya, meron na rin. Yung pet-peter. So, everything, we want everything to be easy. Yan yung generation ngayon. Kaya itong ganitong konsepto, tingkay na sa akin. Ayan. Ngayon, maninermon si pastor, ha? Okay? Sabi sa katabi mo, handa ka na ba? Kasi, we're talking about not the easy Jesus. Kasi, yung ganyang isipan, yung we want everything easy, pumasok hanggang sa reliyon. Pumasok pati hanggang sa Kristyanismo. Kita nyo, pati pagbibigay, online giving. Di ba? Pagbibigay, online giving. Ang pag-attend, hindi ka na pupunta ng church. Manood ka na lamang ng live. Hello? Diba? Kaya yung mga naka-live dyan, pero wala ka namang dahilan na pwede ka naman pumunta rito. Because we want to make it easy. Ang pagbibigay, sabi ng Bible, bring your tithes and offering to the storehouse, to my temple. Hindi yung ibibigay mo lang yan sa online. Pero kasi gusto nating mapadali ang mga bagay-bagay, ginawa itong mga ganitong sistema. Nandiyan kayo? At dahil ganito yung konsepto at isipan meron ngayon sa henerasyong ito, pumasok hanggang rehilyon, ngayon,
ang tingin natin kay Jesus is a cool Jesus. Di ba? Yan yung tingin nating Jesus. Hello? Ang tingin natin kay Jesus ngayon ay isang Panginoon na cool lang sa lahat ng gusto mong gawin. Totoo, di ba? We think about a Jesus that we can manipulate in our hands, na kung anong gusto natin gawin, ilagay mo sa isang tabi, ilagay mo sa isang sulok, nandiyan ka lang, huwag kang kikilos dyan, yun ang tingin mong Jesus. Hello? Amen? Kaya dito sa It's All About Jesus, I want you to understand kung sino itong Jesus na ating sinasamba. Kasi kung anong paniniwala mo sa Kanya, sabi ko nga, maapektuhan paano ka sumamba, maapektuhan paano ka maglingkod, at lahat ng yung gagawing pagsunod sa Kanya ay maapektuhan kung paano mo siya kinikilala. Hello? Sabi sa katabi mo, paano ba kinikilala si Jesus? Because most Christians want to worship and believe Jesus on their own terms and not according to God's Word. Marami mga Kristiyano ngayon, ang gusto nilang pagsamba at paniniwala kay Jesus ay depende kung ano yung gusto nilang paniwalaan sa Kanya. Kaya kita nyo, pati ang mga LGBTQI, XYSC, may paniniwala rin tungkol sa Jesus na kanila kinikilala. Di ba si Pura, ang sabi niyang dahilan ngayon? Way of worship daw niya yun. Di ba? That's how he expressed his faith to God. Kalokohan. Pero maraming naniwala sa ganung konsepto. Na maging ang nakakalungkot, pati ang mga Kristiyano ay nagde-depend sa ganung paniniwala. Hello? Pero sabi mo sa katabi mo, hindi tayo dapat ganon. Kung ano sinasabi, tinuro ng Biblia, the orthodox belief ng Kristyanismo ay dapat ganon tayo. Amen. Hindi natin dapat i-water down ang katotohanan. Hindi natin dapat ibaba kung sino si Jesus. At hindi sa Jesus na nasa kamay mo, kaya mong kontrolin. Amen? So, not the easy Jesus. Sabi nga natin, not the easy Jesus. Kasi may mga tao na naniniwala sa kanyang pinaniniwalaan kahit hindi naman talaga naniniwala. Intindihan niyo yan? Ulitin ko may mga tao naniniwala sa kanyang pinaniniwalaan, pero totoo, yung pinaniniwalaan niya yun, hindi naman niya talaga pinaniniwalaan. Nandiyan kayo? Halimbawa, naniniwala, sino dito naniniwala na kailangan ng tao kumain ng gulay at saka prutas? Naniniwala talagang dapat kumakain tayo niyan. Taas ang kamay. Pero ilan sa inyo hindi naman talaga kumakain lagi ng gulay at prutas? Totoo, di ba? Hello? Sino naniniwala sa atin ang dapat mag-exercise ay mahalaga sa katawan? Taas ang kamay. Ilan sa inyo nag-exercise talaga? Sino sa atin naniniwala ang pag-aaral ay mahalaga sa atin? Ang pag-aaral po ay hanggang buhay tayo. Buhay, nag-aaral dapat tayo. Tama? Sino naniniwala doon? Totoo ba yon? Pero ilan sa atin dito ang mistap na sa pag-aaral? Pagtuklas sa mga bagong kaalaman, lalo patungkol sa ating Panginoong Jesus. So may mga bagay tayong pinaniniwala ang tama at totoo, pero hindi naman natin ginagawa. Anong punto mo doon, Pastor? Minsan, ganyan ang ating pagiging Kristiyano. Hello? Ang tawag po doon ay delusion o delusion. Ano yung delusion? Yung meron kang delusion na pinaniniwalaan mo, akala mo yun ang totoo. Hello? Amen? I'm going back to our being a Christian. Minsan kasi ganun din ang ating pagtingin sa ating Kristong sinasamba, pinaglilingkuran. Meron tayong maling delusion sa Kanya. Hello?
Amen? Dala na rin ng kultura, dala na rin ng social media, dala na rin ng mga maling nakapagturo at mga nangaral tungkol kay Jesus. Amen? Pero dapat bumalik tayo at tayo, Jesus the Gospel, hindi dapat mawala sa tamang paniniwala at katuruan kung sino ang ating Panginoong Jesucristo. Kung meron man tayong isang subject na dapat i-master, walang iba kundi si Jesus yun. Kasi kung ulitin ko, kung mali pagkilala mo sa Kanya, lahat apektado na. Ngayon, hindi lang sa pagkilala dapat, kundi kung paano mo rin sinusunod yung Kanyang mga iniuutos. Because believing in Jesus and following Him are two different things. Ulitin ko ha, ang paniniwala kay Jesus at ang pagsunod sa Kanya, magkaiba po yun eh. Nandiyan kayo? Maraming naniniwala, pero sumusunod ba? Hello? At minsan hindi makita sa atin yung ating pagiging Kristiyano. Amen? Umaati ka ng church, umaating ka ng gawain, part ka ng ministry, pero naniniwala ka kay Jesus ng totoo, pero yung pagsunod mo, hindi tumataas at hindi lumalago. Halimbawa, kung ikaw ay mahuli, dinala ka sa husgado o doon sa court, sa korte. At ang sala mo, ikaw ay napagbibintangang Kristiyano. Okay? Ang tanong, meron kayang ebidensyang makikita sa'yo? Hello? Minsan, yung ating pagiging Kristiyano, walang ebidensya ng ating tunay na pagiging Kristiyano. Kaya lumalabas lang sa bibig, pero hindi mula sa ating puso. May pananampalataya, pero hindi totoo. Alam nyo ba, yung paniniwala na sabi ko kanina, iba sa pagsunod. Kasi ang sabi rin ng James chapter 2 verse 19, you say, you have faith, for you believe that there is one God. Good for you. Sabi sa katabi mo, good for you. Sinasabi mong may pananampalataya ka at naniniwala ka sa iisang Diyos. Mabuti yan. Tama yun. Pero ito sabi ng verse, sumunod na talata, even the demons believe this and they tremble in terror. Pero alam nyo ba, pati ang demonyo naniniwala din sa bagay na ito at nangangatal pa o nanginginig pa sa sobrang paniniwala. Tayo nga, hindi man tayo nanginginig sa paniniwala na mayroong Diyos eh. Basta naniniwalang tayo. Pero si Satanas ay nanginginig pa sa sobrang paniniwalang mayroong Diyos. Grabe, no? Pero tayo, makapanood ka lang ng kung ano-anong mga investigasyon, kung ano-anong mga tawag dito, yung mga kung ano-anong na lumalabas sa TV, nawawala na yung faith mo sa Diyos. Ang si Satanas, sabi ng Biblia, sobrang paniniwala sa iisang Diyos. Tayo man, meron paniniwala sa isang Diyos. Mabuti yan. Pero maging si Taning man, naniniwala din. Kaya wag lang maniwala ng tulad ng meron kay Taning. Sabi sa kadami, wag ka lang basta maniwala. Kasi si Taning din, si Satanas din, naniniwala din. Amen ba? Anong kailangan? Kailangan nating hindi lang yung paniniwala, yung pagsunod. Sabi mo sa katabi, huwag ka lang maniwala, kundi sumunod. Amen? Luke chapter 6 verse 46, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Bakit mo tinatawag Panginoon, Panginoon, ngunit hindi mo namang sinusunod ang aking mga sinasabi? 2 John chapter 9, ang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, hindi nagdaragdag pa dito, ay hindi mga papasok sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa katuruan ni Kristo ay papasok sa Ama at sa Anak. Hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, hindi naman talaga papasok ng langit eh. Nandiyan kayo? So anong napakahalagang kailangan natin masunod, magawa? Sabi sa katabi mo, huwag ka lang maniwala, kundi sumunod.
At yung pagsunod, yun ang pag-usapan natin, hindi po yung madaling salita. Hello? Amen? Huwag mong padaliin sa utak mo yung pagsunod na madali lang kasi generation natin, we want to make everything easy. Kumbaga, yung salitang pagsunod or follow me, ginawa natin to ng sariling definition sa sarili natin. Hello? Kaya yung pagiging Kristiyano natin ay wala sa level ng biblical standard ng pagsunod sa Kanya. Bagkus ang katotohanan, nasa rehilyong ka pa rin. Wala pa rin sa relasyon sa Kanya. Amen ba? Okay ba tayo dyan? Amen? Mark chapter 8, verse 34. If anyone would come after me, let him deny himself, take up his cross, and follow me. Sabi ng Panginoong Jesus, ang sino mang nagnanasang lumapit sa akin, kailangan niya munang i-deny ang kanyang sarili. Buhatin ng cross at sumunod sa akin, sabi ng Panginoong Jesus. So follow me is this two word that centers the meaning of true disciples. Yung salitang follow me, dalawang salitang follow me, sumunod ka sa akin. Sa Tagalog, 3 salita. Dito talaga nakasentro yung pagiging totoong disipulo ni Kristo. Hindi po disipulo ni Kristo dahil marunong ka lang umawit. Hindi dahil may bahagi ka ng ministry sa church. Hello? O lumaki ka na sa simbahan. Kundi ang pinakasentro ng salitang ng pagiging disipulo na totoo ni Kristo ay pagsunod sa Kanya. Nandiyan kayo? Yun yung hinihingi po. Sa misakta mo, may hinihingi. Yan ang hinihingi ng Panginoong Diyos sa atin. Amen? Nababasa tayo ng 3 klase ng mga ginawang sarili. Sa Bible, meron kasing mga sumunod, pero may sarili silang standard ng pagsunod. Okay? Sa Luke chapter 9, verse 57 to 62, the cost of discipleship, yun ang pinaka-tema nung talatang ito. Luke chapter 9, verse 57 to 62, basahin natin ha. Tapos himay-himayin natin kung ano yung klase ng follow me sa ibang mga tao, maging sa panahon pa lang ng Panginoong Jesus. Luke chapter 9, verse 57 to 62. Now it happened, as they journeyed on the road, that someone said to him, to Jesus, Lord, I will follow you wherever you go. Verse 58, Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. Then he said to another, follow me. But he said, Lord, let me first go and bury my father. Verse 60, Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Verse 61, still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. But Jesus said to him, no one having put his hand to the plow and looking back is fit for the kingdom of God. So dito makikita natin yung 3 klase ng pagtingin sa salitang follow me. Okay? Gusto nila yung sarili nilang terms, sarili nilang will ang masusunod sa salitang follow me. Okay? Ano uli ang follow me? Ito yung sentro ng pagiging tunay na disipulo ni Kristo. Sabi sa katabi mo, ang tunay na disipulo ni Kristo, sumusunod sa Kanya. At hindi yung sarili nating termino ng pagsunod. Huwag mo itong gawin parang mababaw na salita. Sumusunod naman ako basta kung kailan ko gusto, kung kailan conveniente ako, kung kailan ako masaya. Depende sa sitwasyon ko. Nakaikot yung ating pagsunod sa sarili nating kondisyon. So unang lalaking nagsabi, someone said to him, Lord,
I will follow you wherever you go. Yung unang lalaki siya ang nagsabi, Panginoong Jesus, sasama ako sa iyo, susunod ako kahit saan ka magpunta. Ano ito? Ito yung his vocal to follow. Number 1, siya ay nagsalita mismo na siya ang susunod. He knew he needs to follow. At alam niyang dapat siyang sumunod. Di ba ganyan din naman tayo? Vocal tayo, Lord, susunod ako sa iyo. Alam kong kailangan kong sumunod. He knew how to follow at alam niya kung paano sumunod. Kasi sabi niya, kung saan ka man pupunta ko. Alam niya paano sumunod. But the problem is, excited to follow, gusto lang niya, excited siya to follow, pero sinabi ni Jesus sa Luke chapter 9 verse 58, dito na naiba. But Jesus replied, foxes have dens to live in, and birds have nests, but the Son of Man has no place even to lay His head. Ito, excited na siya. Susunod siya. Alam niya paanong sumunod. Vocal siya, susunod siya. Siya mismo nagpresentang susunod. Pero nung sinabi ni Jesus, ang anak ng tao, wala man lang mahigan, wala man lang matuluyan, mabuti pa yung mga ibon, merong nest, ang foxes ay may lugar na tutuluyan, pero ang anak ng Diyos, kahit saan, misyonaryo, parang bagang ganun sinasabi ni Jesus. Ano nangyari? Iniwan din siya nung lalaking ito. Ano yung klase ng delusion na ito? Ito yung delusional comfort follower lang. Ito yung klase ng disciple o Kristiyano na susunod hanggat may comfort. Nanya kayo? Ito yung klase ng disciple na hanggat hindi siya nasasaktan, okay pa siyang sumunod. May kausap ba ako? Sabi niya, Lord, susunod ako sa iyo. Kahit sa ka magpunta, nandun ako. Excited siyang sumunod. Pero nung sinabi ni Jesus, teka lang lahat ng pupunta ako saan, wala ako matutuluyan, wala ako mahihigan, iniwan din siya nung lalaking ito. Bakit? Maraming Kristiyano, parang ganyan din sa ating panahon. Akala natin ng pagsunod, pagyaman. Ikaw sa po ba ako? Akala natin ng pagsunod, kagalingan. Ang pagsunod kay Kristo ay kasaganaan. Totoo lahat niyan, kasama yan. Pero may mga pagkakataong hindi nangyayari yan sa buhay natin kasi hindi pinapayagan ng Diyos kasi kilala tayo ng Panginoon. Kamusta na pag hindi ka niya pinagaling? Kamusta na pag hindi ka pinagpala ng Diyos? Kamusta na kung hindi nasunod yung gusto mong hinihingi mo sa Kanya? Susunod ka pa rin ba sa Panginoong Jesus? Hello? Kasi maraming Kristiyano, hanggat comfort ang kalagayan ko, okay. Pero pag hindi na aircon ng church, hello? Pag wala na yung favorite na upuan ko, sabi mo sa katabi mo, walang favorite upuan dito, ha? Lahat yan, upuan. Walang favorite dyan. Una-unahan tayo. Amen? Pero maraming Kristiyano, yun lang level ng pagsunod nila, comfort. Ang tingin lang nila kay Kristo, pagpapalain sila. Kaya pagka ang usapan na, dinidiretso ka na ng Word of God, tinuturuan ka na. Hello? Pag ang usapan, kabanalan, katwiran at pagsunod na kay Kristo, ala na yon. Pero pag ang usapan, pagpapalain ka, sino gusto, saluhin mo. Naku, tumatalong ka pa. Kumamay ka ng 5 tao, pagpapalain, sabihin mo. Naku, tuwan-tuwa ka doon. Hello? Totoo naman, ang Diyos ay nagpapala. Pero alam niyo po ba, God, sabi ng ating Bishop Boy Ramos, at huwag niyo makakalimutan nito, sabi ng Bishop Boy Ramos, God is more concerned in your character than your comfort. Mas concern ang Diyos na ayusin ka kaysa pasaganain ka. Kasi baka pag sumagana ka, makalimot ka na sa Diyos. Purbahan mo lang, lahat tayo bigyan dito ng tig-3 milyon. Next week, may tig-3 milyon tayo. Baka next Sunday, wala ka na rito. Nandun ka sa Hong Kong.
Nasa ano ka na, mall. Busy ka na kung anong gusto mong bilhin. Kaya alam din ng Diyos na hindi ka muna dapat bigyan eh. Hello? Pero maraming Kristiyano, ang tingin nila kay Kristo, comfort. Pero totoo, ang pagsunod kay Kristo, talagang dadanas ka niya ng kapighatian, dadanas ka niya ng ikay tatakwil, dadanas kang ikay pagtatawanan, lalaitin, lalo pag sumusunod ka na sa kabanalan, katwiran ng Panginoon, lalong maraming magagalit sa'yo. Kamusta na ang pagiging Kristiyano mo pag wala ng comfort? Hello? Amen. Sumunod, Luke chapter 9 verse 59. Then he said to another, sinabi naman niya sa isa, follow me. Hinamo naman niya, yung isa kasi, siya nagpresenta, basta may comfort. Ito naman, hinamon siya, follow me. Pero sumunod, sabi niya, but he said, so sinabi ng taong ito, Lord, let me first go and bury my father. So ano naman to? Lord, let me first go and bury my father. He was called by God. Ang Diyos mismo ang tumawag sa kanya. But he has a family issue. Over family-oriented person ito. Kanya kayo? Ito yung sabi ng Panginoon, sumunod ka sa akin. Opo, susunod ako, pero sandali lang po, ililibing ko muna yung tatay ko. Now, sa culture po kasi ng mga Hudyo, pag sinabi mong ililibing, it will take 1 year. Kasi paglibing, hihintayin mo pang maging buto yun bago mo iwanan yung bangkay kung saan siya nandoon. It's a culture. So, pag sinabi ng ililibing ko, hindi it takes 1 day o 1 week. 1 year ang hinihingi nitong lalaking ito. Nandiyan kayo? Kasi bakit? Siyempre, gusto niya maaari na nandun siya sa piling ng kanyang tatay na mahal niya. Nandiyan kayo? Nandun siya na maaari rin naman by, sabi nung iba, yung commentary, kasi yung lalaking ito ay nangangailangan na siya'y magmamana, tatanggap kung wala sa doon, hindi siya tatanggap ng mana. Nandiyan kayo? Ano sabi ng Panginoong Jesus? Luke chapter 9 verse 57, Jesus said to him, let the dead bury their own dead, but you go and preach the kingdom of God. Ano naman ang issue nito? Ano yung delusion nitong lalaking ito? Over family delusional follower. Delusion nito, over sa pamilya. Hindi masamang, listen to me, ang mahalin ang asawa, mahalin ang anak, mahalin natin ang ating mga kamag-anak, pero hindi ito dapat hihigit sa pag-ibig natin kay Kristo. Anong sabi na mismo ng Panginoong Jesus? Matthew chapter 10, verse 37. Sabay-sabay basahin. 1, 2, 3, go. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. Mabigat ang hinihingi. Hello? Hindi ibig sabihin, sa pagsunod natin kay Kristo, iwanan mo na yung asawa mo, totoo. Huwag ka na, hindi na kita makakasama, diyan ka na sa buhay mo, dito na ako sa sarili ko, susunod ako kay Kristo. Ibig sabihin ganito, siya ang higit kaysa sa asawa mo, kaysa sa anak mo, hello, kaysa sa mga kamag-anak mo. Kung ayaw ng asawa mo magsimba, aatin ka pa rin, kanya kayo? Iiwanan mo siya sa bahay, magsisimba ka at mag-worship ka kay Lord, pero babalik ka pa rin sa bahay ng asawa mo. Hello? Inuuna natin lagi si Kristo. Amen ba? Kung siya'y hadlang sa paglilingkod mo, kung siya'y hadlang sa pagsunod mo kay Kristo, sino dapat ang manaig sa atin? Si Kristo pa rin. Amen? Kahit na mga kabataan, ginugulpi kayo ng inyong mga magulang dahil sa pagsunod nyo kay Lord. Now, huwag ka magiging Kristiyano, ha? Tayo pinanganak na gantong reliyon. Dapat mamatay ka sa gantong reliyon. Hindi ka dapat magbago ng reliyon. Susunod ka pa rin kay Kristo. Amen? Pero wag nyo rin gagamitin yung salitang pagsunod kay Kristo. Mapapabayaan nyo naman yung tungkulin ninyo sa tahanan. Amen? Ang sipag-sipag mong maglingkod, hindi ka man lang makapaghugas ng pinggan.
Tama ba? Amen. Napapabayaan mo pag-aaral mo. Hello? Pero, ang punto rito sinasabi ng Panginoong Jesus, nakikinig po ba kayo? Dapat higit si Kristo kanino man. Di ba grabe naman tayo magmahal sa asawa natin? Grabe tayo magmahal sa ating mga anak? Tama? Pero dapat masigit ang pag-ibig natin kay Kristo. Now, hindi madali yun. Hindi madali yun. Hello? Hindi madali yung anak mo may sakit. At naranasan din namin yan, may sakit ang aming anak, pero may gawain, kailangan namin silang iwanan. Wala kami sa kanilang piling, pero nasa gawain kami. Nag-i-intercede kami, Lord, pagalingin mo yung aming anak, pagbalik namin, magaling na siya. Amen ba? Hindi yung, naku, wala na, nandito na. Minsan, labahin lang para sa pamilya, hindi ka natin. Hello? Pagluluto lang para sa pamilya. Ba't hindi mo gawin ng mas maaga? Hindi naman inaalis na gawin mo pa rin yung mga bagay na yon. Pero dapat wag mawawala sa atin yung pagsunod na hinihingi sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Hello? Sabi nung lalaki, Panginoon, susund ako pero pupunta muna ako sa tatay ko, ililibing ko muna. Sabi ng Panginoon Jesus, hayaan mong patay sa kapwa patay. May mas malalim na hulugan yon sa ibang komentaryo. Hindi tayo para sa patay, para tayo sa buhay. Ang tungkulin natin ipangaral ang salita ng Diyos para mga tao ay mabuhay. Amen? Ibig sabihin din nito, sa ibang mas malalim, huwag tayo gumawa ng mga bagay na pangpatay. Yung mga bagay na walang kinalaman sa calling natin. Diba may mga Kristiyano, inaaksayan nila ang kanilang pagiging Kristiyano sa mga bagay na walang kabuluhan o walang kinalaman sa kanilang pagiging lingkod ng Diyos. Sabi ni Pablo, wala akong ginagawa na mga bagay na labas sa aking pagiging lingkod ng Diyos o pagiging sundalo ni Kristo. Amen? Pero maraming Kristiyano ang abalang-abala sa mga bagay na pangpatay. Kanya kayo? Walang buhay. Walang lalabas na buhay sa ginagawa mo. Amen? Ubus oras ka sa kakalaro. Hindi masamang maglaro, pero ubus oras ka dyan. Walang buhay yan. Imbis na makipag-usap ka sa buhay, i-share mo si Kristo, ang kaharap mo, walang buhay. Laro. Hindi ka magiging totoong tao yun. Laro lang yun eh. Hello? Sayang yung oras. Hello? Huwag niyong lagyan ng katwiran yun sa isip niyo. Huwag niyong gawan yun ng dahilan. Yan yung henerasyon ngayon gustong gawing madali ang lahat ng bagay. Hindi talaga madaling sumunod. Amen? Kasi yung gusto ng laman mo, iiwanan mo. Hello? Amen? Yung gusto ng yung laman, na masayang-masaya ka sa bagay na yan. Ipagpapalit mo para mag-pray, mag-aral. Aba, labanan ng laman. At ng spirito. Sino kaya mananaig? Sinong dapat manaig? Ang katotohanan, nananaig yung bagay na binibigyan mo ng lakas. Binibigyan mo ng halaga. Amen? Hello? Sabi mo sa katabi, hindi talaga madali. Pero may hinihingi sa atin ng Panginoon. Iwanan mo yung mga bagay na patay. Walang kabuluhan. Walang may dudulot na buhay sa'yo. Kundi, focus kang ipangaral ang salita ng Diyos. Hello? Sumunod, Luke chapter 9, verse 61. And another also said, Lord, I will follow you. But let me first go and bid them farewell who are at my house. Ang isa naman ang sabi, Panginoon, susunod ako sa iyo, pero bigyan ko muna, pupunta ako sa bahay namin at magpapaalam muna ako sa kanila. So ano ito? He is vocal to follow. He knew he needs to follow.
He knew how to follow, pero ito yung problema niya, majoring the minor. Sabi niya, uwi muna ako. Sabi niya, Panginoon, ako susunod ako sa iyo. Siya mismo nagpresenta uli. Tama? Yung pangatlo, siya nagpipresenta. Gusto niyang sumunod. Kailangan niyang sumunod. Alam niyang kailangan niyang gawin. Pero, sabi niya, pupunta muna ako sa bahay ko. Papaalam lang ako sandali. So ano ito? Ito yung distracted follower. Distracted siya ng mga dapat niyang gawin sa Diyos. Panahon natin ngayon, napakadami nagdi-distract sa atin. Maraming mga bagay na umaagaw sa atensyon natin para sa Panginoon. Nandiyan na ang number 1, ang social media. Alam niyo, mapalad pa nung unang panahon, nung mga unang naging disipulo ng Panginoon, sabihin na natin mga 1980s, 90s, wala pang mga cellphone nun eh. Wala pang mga computer nun. Ang umaagaw lang sa atensyon, TV. Ngayon, ang cellphone, nandyan na lahat. Very powerful tool. Pwede natin gamitin sa mabuti at masama yung hawak mong cellphone na yan. Nasa sayo kung paano mo gagamitin yan. Pero minsan yan din ang ginagamit ng tool ng kaaway para ma-distract tayo. Amen? Ilan sa atin dito ang hindi man lang makahawak ng Bible, pero grabe ang hawak mo sa cellphone mo, hindi mo makalimutan. Tingnan mo yung katabi mo. Ayan. O, di ba? Totoo? At ang katwiran, ito, may Bible naman yung cellphone ko. Pero ang tanong, binubuksan mo ba yan? We become too lazy. Mga Kristiyano ngayon, tamad. No? Naging abusado. Nagkaroon ng maling practices sa pagiging Kristiyano. Noon, hindi kami pupunta ng church, walang hawak na Bible. Alam namin, hindi kami makakarating ng church pag walang Bible na hawak. Alam namin yun. Sino nakaabot ng ganun? Yung ganun, pupunta ka ng church, kailangan may dala kang Bible. Di ba? Totoo. Ngayon, pupunta sa church, walang Bible na dala. At ang katwiran, nasa cellphone. Pero ang tanong, yan bang nasa cellphone mo? Kasi ako, nasa cellphone din. Nasa iPod ko yung Bible ko. Pero makikita nyo, may mga guwit, may mga bilog, may mga sulat. Problema natin, katwiran natin, pero totoo, kumbaga yung kanina sabi, naniniwala ka sa bagay na pinaniwala mo, pero hindi mo naman talaga ginagawa yung pinaniniwalaan mo. Nasa delusion tayo. Nasa maling konsepto. Kumbaga, dinaya ng takbo ng sanlibutan at ni Satanas na hari ng sanlibutan yung isipan ng maraming Kristiyano sa totoong pagiging Kristiyano. Ha? Sabi sa katabi mo, hoy, gising. Hindi pa huli ang lahat. Binibigyan tayo lagi ng pagkakataon ng Diyos. Because I do believe, itong lagi kong pinaniniwalaan na dito ako excited. Listen to me, God is looking in the last days ng mga lalaki at babae na gusto niyang gamitin at gusto niyang lagyan ng kanyang kapangyarihan to manifest His glory sa huling panahon. Kaya ngayon, ang daming Kristiyano, very weak. Compromise. Matampuhing Kristiyano. Hello? Kristiyanong sa blessing lang nakatingin. Kristiyanong mahal lang ang ministry. Pero hindi mahal ang Panginoon. Amen? Tayong lahat, we have to check ourselves. Kasi gusto naman natin talagang sumunod sa Kanya. Tama ba? Gusto naman natin magamit ng Panginoon. Tama ba? Gusto natin makarating sa Kanyang piling isang araw doon sa langit. Tama ba? Sabi sa Kanya, gusto mo ba yun? Pero may hinihingi ang Panginoon sa atin. Now, what does it really mean to follow Jesus? Ano ba talaga ang ibig sabihin? Ito ng salitang, follow me.
Ano ba yung ibig sabihin ng sinabi ni Jesus, sumunod ka sa akin? Ibig sabihin nun, denying oneself for the glory of Christ. Sabay-sabay natin sabihin, denying oneself for the glory of Christ. Pagdideny, pagtalikod, pagkalimot sa sarili mo, hindi madali. Kasi itong sarili natin maraming gustong gawin. Maraming gustong patunayan. Maraming gustong pangarap na gustong mangyari sa buhay. Hello? Luke chapter 9 verse 23, New Living Translation. Then he said to the crowd, if any of you wants to be my follower, you must turn from your selfish ways. Take up your cross daily and follow me. That time, ang dami sumusunod kay Kristo. Libo. Lalo nung pagtapos siyang magpakain ng tinapay at isda, nako, parang tingin nila kay Jesus, hari ng panadero. Talagang laksa-laksa ang sumusunod kahit sa magpunta si Jesus. At pag sumusunod sila, nilingon ni Jesus yung mga tao. Sabi niya, kung gusto niyo talaga sumunod sa akin, kailangan you must turn from your selfish ways. Kailangan talikuran mo yung pangsarili mong pagnanasa, pangsarili mong ambisyon. Hello? Kundi isa na lang ambisyon natin, lahat kay Kristo. Ibig sabihin, kung ikaw may nangangarap magkaroon ng pagpapala, dahil pa rin kay Kristo ang dahilan. Kung gusto mong, bakit humaba pa ang buhay mo? Kasi gusto mo pa rin, para magamit ka, para kay Kristo ang dahilan. Lahat ng bagay umiikot at umiinog kay Kristo. Pagkalimot ng sarili. Sabi sa katabi mo, pagkalimot ng sarili. Because Christianity today is radically self-centered, where everything centers around them. Di ba yan ang tingin natin? From a human perspective, this means losing our identity. Ito ngayon ang katwiran ng iba. Pag ginawa ko yan, parang wala na akong sariling identity. However, in God's eyes, this means finding out who we really are. Pero sa Panginoong Diyos, ang katotohanan, tingin lahat sa akin. Ito yung pagiging tunay na Kristiyano, mga kapatid. Hindi yung pagkakaroon mo ng sariling identity, kundi ang identity natin na kay Kristo na. Siya ngayon ang identity natin. Kung sino si Kristo, yun tayo. Hindi ito paghahanap ng sarili mong identity. Kasi ang sarili nating identity, kung hahanapin mo at masusumpungan mo, makasalanan, marumi, hindi kakampi ng Diyos, kaaway ng Diyos. Yan ang identity ng taong wala sa Diyos. Kaya gusto mo makita ang tunay mong identity, walang iba kundi na kay Kristo. At paano mo matatagpuan yon? Kalimutan mo yung sarili mo. Pagtalikod sa sarili mga pangarap, sarili mga gusto. Ibig ba sabihin yung pastor, hindi na ako magiging engineer isang araw? Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nyo, kung magiging engineer ka, para pa rin sa glory ng Panginoon. Kung magiging doktor ka, para pa rin sa glory ng Diyos. Hindi yung isang araw, yayaman ako, sisikat ako, magiging YouTuber ako. Kung gawin man sa iyo ng Diyos na YouTuber ka, para pa rin sa glory ni Lord. Everything. Siya yung iniikutan natin. Siya ang sentro ng lahat ng bagay. Kasi problema ng maraming tao, tingin natin nasa atin umiikot ang buong mundo eh. Hello? Tingin natin na ang ikot ng mundo sa atin. Naalala ko, gusto ko pong sabihin sa inyo, hindi nyo pa po alam, ako po ay dati ay nakasama sa isang pelikula. Pakipakita mo nga na. Opo, totoo, honestly po. Ako po ay nakasama, nung ako ay bata pa, nakatira ho kami sa Olivares, shooting ni Cesar Montano at Sharon Cuneta. Okay? Ayaw ko, nakalimutan ko ni pinikulang yun eh. Nangangailangan sila ng isang aktor. So, natawag ako. Yung palang shooting na yan, mula
tanghali pa lang, may part na ako eh. Gabi na ako nung mai-shooting. Simple lang ang gagawin ko. Lalakad ako, pagdaan ni Cesar Montano, kasi hagdanan po ng, ng ospital, pag lagpas niyang ganun, lalakad lang ako dito. Yan gagawin ko. Lalakad lang ako. So, extra lang. Kala nyo, gumawa ng pelikula, no? Ito na. So, ang tagal nung nangyari, no? Bumababa na si Cesar Montano, na may mga kami dyan, tutulak kapag, go. Yun. Ako, ito na. Pelikula na. Showing na. Inimbitahan ko yung kaibigan ko. Sabi ko, may pelikula ako. Kasama ako sa pelikula ni Cesar Montano. Very proud ako. Talaga naman. Di nandun na kami, hihintay na. Sabi ko, ito na yung eksenang yun, yan na, tignan mo lang. Dumaan na si Cesar Montano. Pag diretso ni Cesar Montano, dakad na ako. Kaya lang yung focus sa camera, sa katawan ni Cesar Montano, ang nakita sa akin, paalang. Tsinelas. Totoo. Ang nakita lang sa akin, paa. Sabi ko, ako yun. Saan yung kaibigan ko? Saan yun? Yung nakatsinelas. Ako yun. Imagine niyo, kung inarkila ko pa yung buong sinihan, tinatawag ko mga kamag-anak ko para sabihin ko may pelikula ko. Yung pala napakaliit lang ng part ko doon. Delusion ang tawag doon. Tingin natin, tayo ang bida ng pelikula ng buhay natin. Hindi ikaw. Si Kristo ang kwento ng buhay natin. Huwag mong kalilimutan yun, kapatid. Ikaw ay napakaliit na bahagi lamang ng totoong kwento ng kasaysayan. Kaya nga kasaysayan ay nahahati sa dalawa, BC and AD, before Christ and after His death. Alam niyo ba yun? Ang kwento ng buong kasaysayan ng mundo, hindi ikaw at hindi ako. Kaya huwag mong tingin yung iba, parang kontrabida ng buhay mo at ikaw yung bida ng kwento ng buhay. Hindi. Hindi sa atin umiikot ang buhay. Hindi kahit nga sa buong galaxy, wala tayong sa gitna ng galaxy. Nasa gilid lang tayo ng galaxy. Upang ipakita ng Diyos sa atin, mga kapatid, hindi umiikot ang buhay sa atin. Colossians chapter 1 verse 18, He is the beginning, supreme over all, who rise from the dead. So He is first in everything. Sinong una sa lahat? Sa Kanya umiikot ang lahat. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. At kung di natin ganun titignan ang ating buhay, makakamali tayo ng pagtingin. Hello? Tawa, maging tulad tayo ng mga naging kwento ng Biblia. Mga kwento ng pagsunod sa Panginoong Diyos. Tulad ni Sadak, Mesak at Abednego, nang sabi niya, tulungan man kami o hindi ng aming Panginoon Diyos, hindi magbabago ang aming pagsamba sa isang tunay na Diyos. Tulad na sinabi ni Daniel, kahit itapo mo kami sa leon, tapo mo ako sa leon, hindi magbabago ang aking pagtawag sa isang tunay na Diyos. Tulad tayo ng mga disipulo na kahit sila'y ipako ng pabaliktad, kahit sila'y sunugin, papugutan ng ulo, paghagupitin, hindi na bago ang kanilang pagkilala at pagsunod kay Kristo. Bakit kinalimutan na nila ang kanilang sarili para kay Kristo? Kaya lang hindi ganyan ngayon. Yung pagiging Kristiyano ng marami, naging easy Jesus, naging cool Jesus. Hello? Basta ang suot mo, merong Jesus. Sa likod, hallelujah, Christian na ako. Umaten na mga planet shaker na concert at nakikitalon-talon doon. Hanggang pag-uwi, talon-talon pa rin. Hype ang pagiging Kristiyano. Hello? So what is being a true follower of Jesus? Radical obedience to Christ and surrender to His will. Ang hinihingi po kasi yung radical na pagsunod eh. Na pag sinabi sa'yo ng Panginoon, iwanan mo yung trabaho mong yan, hadlang yan para sa akin, iwanan mo yan.
Sa iba, radikal, ang hirap maghanap ng trabaho ngayon eh. Pag sinabi ng Panginoon, iwanan mo yung karelasyon mong yan, mapapalayo ka sa akin, iwanan mo yung karelasyon mong yan. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon, unahin mo ako kaysa sa asawa mo, kahit anong gawin sa iyo ng asawa mo, basta sumunod ka sa akin, gawin mo yun. Radikal man sa tingin ng iba, pero yun ang hinihingi ng Biblia sa atin. Anong ibig sabihin nun? God's will, the dominant will in our lives. Yun yung number one. Dominante sa atin, yung kalooban ng Panginoon. Sabi sa atin mo, hindi yung kalooban natin. Last verse, Matthew chapter 4, verse 18 to 20. While walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. And he said to them, sinabi ni Jesus sa kanila, follow me. At itong ginawa nila, and I will make you fishers of men. Anong ginawa nila? And immediately, they left their nets and followed him. Iniwan na nila yung pagiging mangingisda nila at sumunod sila kay Jesus. Kailan? Immediately. Hindi na pinagpabukas, hindi na ipinag-isang linggo, hindi na ipinag-isang buwan, kundi sumunod agad. Sabi mo sa atin mo, sumunod agad. Kung may hinihingi ang Diyos sa atin, sumunod na tayo agad. Doon tayo nate-train ng pagiging tunay na disipulo ng Panginoon. Pag sinabi sa iyo ng Panginoon, ibigay mo yan. Pag sinabi sa iyo ng Diyos, magpatawad ka. Pag sinabi sa iyo ng Diyos, abutin mo yung taong yan, abutin mo yung taong yan. Sumunod. Kahit minsan, nakataya na yung ego natin. Kahit minsan, nakataya na yung yung kayabangan mo, yung pagkatao mo, pero hinihingi ng Panginoon, doon nalulugod ang Diyos. Radical embracing Christ with all the heart and a deeper relationship to Him. Yung pag-embrace talaga kay Kristo. Amen. Sabi sa kata mo, pag-embrace talaga kay Kristo. In-embrace mo siya, hindi siya isang kwento, hindi siya isang alamat, hindi siya isang katuruan, kundi isa siyang Diyos na naging tao para sa atin, na kung saan nadama natin ang kanyang pag-ibig, naging totoo sa atin, at kaya tayo sumasamba sa Kanya, kaya tayo naglilingkod sa Kanya, dahil totoo si Kristo sa atin. Kasi kung hindi, mga kapatid, baka nasa delusion tayo ng ating pagiging Kristiyano. Amen? Akala natin na umiikot ang buong mundo sa atin. Pero ang totoong kwento ng buhay, sino? Ang Panginoong Jesus. Amen. Kailangan sumunod lang tayo kung anong pinagagawa ng Banal na Espiritu. Sabi sa akin ng direktor, lakad lang ako. Yun lang ang parte ko eh. Kung ano man ang parte na pinagagawa sa iyo ng Diyos, gawin mo. Para sa kabuuan ng kwento, walang iba ang ating Panginoong Jesus. It's all about Jesus. Tayong lahat ay tumayo.